Pasok sa init ah. Ito ho ay tubig na nanggagaling yata sa, ayaw ko kung galing sa ilalim ng lupa. Tingnan ninyo, ginawa ng gobyerno ng parang ano siya, yung parang deposito. Tingnan niyo, umuusok ang tubig. Ibig sabihin ay mainit. Init. Sobrang init oh. Mainit ang tubig. Sobrang init oh. Pwede nga dito siguro kukuha ka ng tubig na Magtimpla mo ng kape ito. magtimpla ka ng kape o magpakulo ka ng itlog. Tingnan niyo, umuusok ang tubig, mainit ang tubig. Pakita mo yung usok na yan. Ayaw ko kung saan galing ito, sa ilalim yata ng lupa. Tapos ginawa ng gobyerno ng deposito diyan para maipon yung tubig. Kaya umuusok, tingnan niyo, umuusok. Bakit may hot spring diri siguro? Nakapagtataka nga itong tubig nito kasi galing to sa ilalim ng bundok na bato. Bakit mainit siya? Taglamig pa naman ngayon, kahit summer, mainit. Ganito pa rin siya kahit summer. Mainit. Init. Tanggalin mo yung ano. Mainit nga. Kaya nakikita mo yung usok, umuusok sa init. Agua thermal, 70 degrees centigrade ang kainit. Kaya nang lutuin yung itlog. Within 70 degrees centigrade. 15 to 20 minutes, kaya nang lutuin yung itlog. Ayan Fond de Rock der Medje, Agua thermal, 70 degrees centigrade. Ayun yung init niya, 70 degrees. 70 degrees centigrade. Hindi ko alam kung ano yung meron diyan sa ilalim, sa loob. Hindi makita kasi malalim. May mga taong umiinom dito. No? Iigib ng tubig yung mga tao rito na naglilinis. Naglilinis. Tapos mainit ang lalabas. Umuusok. Mainit na, napakainit. Mapapaso nga. Dito. Ito pinapangpanglinis sa mga kristal. Oo, sa kristal. Kasi pag summer, pag winter. Nagpupunghilar yung kristal kung ang tubig mo ay malamig. Kailangan kumuha ka dito. Napakainit Dito pala sila kumukuha, yung mga naglilinis ng kristal. Dito sila kumukuha ng tubig. Ibig sabihin, yung tubig dito sa ilalim mainit. Pag dito sobrang init, init. Hindi makayanan ng balat. Hello. Nandito ho ako ngayon sa plaza ng Roc de Blanc. Nakikita ho ninyo, ito isa sa mga sikat na plaza dito sa Andorra.
Itong Rock de Caldes na to ay isa sa mga 5-star hotel dito. Pero dahil nga sa nangyayari ho na lockdown sa Espanya, sa Pransya, sa Italy, nagsara ho ang mga frontera. Kaya ito hong nangyayari ngayon sa Andorra. Paskong Pasko na ho, pero walang katao-tao ang mga kalsada. Ito ho, may napakalaking Christmas tree. Kudyat na talagang Disyembre na, pero napakatahimik ho ngayon ng Andorra. Dati ho, napupuno ito ng mga tao, pero ngayon ho ay walang katao-tao ang paligid. Dahil nga, kahit kami nga nagsara mula pa nung 2 ng Nobyembre ay sarado kami. Hanggang ngayon, December 3 na, mag-isang buwan na, hindi pa rin kami nagbubukas uli. Tapos, kakagaling na namin nagkasakit mag-asawa sa COVID. Sa awa ng Diyos, ito yung unang araw na nakalabas kami dahil pinayagan na kami. Dapat nung 29 pa sana kami ng November ay pwede nang lumabas. Kaya lang, nagpaliban muna kami ng ilang araw. Kaya tingnan ninyo ho, walang katao-tao ang kapaligiran. Napakalungkot, tahimik. Dahil lahat ang mga sarado, ang mga bar, mga restaurant, mga hotel, sarado lahat. Ang mga ski area, sarado. Wala, sarado lahat ang mga negosyo. May kukunti lang na nagbubukas katulad ng mga pharmacy, gasolinahan, saka yung mga supermerkado. Pero maliban doon, halos sarado. Tingnan ninyo yung kalsada, walang mabilang mo lang sa daliri ang mga tao. Ito marami ng mga Christmas decoration. Kaya lang napakalungkot ng kalsada, walang katao-tao. Hindi namin alam kung kailan magbubukas ang mga negosyo dito at kailan uli kami magsisimula ng trabaho. Wala tayong magawa dahil nga sa dumadawi ng mga infected, kaya karamihan ng mga bansa dito sa Europa ay nagsara. Apektado ang Andorra dahil nga nabubuhay nga kami dito sa mga turista. Kilala nila na may pagkain. Yun. Son amigo tuyo. ¿No te importa que vamos a coger un video? ¿No te importa? Que me conocen. ¿No te importa, señor, si voy a coger video? ¿Sí qué? Si voy a coger video, ¿no te importa? Ah, mira, ahora aquí hay... Cuando lo veas, normalmente está prohibido. Sí, sí. No se puede. Pero con la pandemia no tiene nadie, no hay niños y no pueden comer. Mira, ngayon nakikita niyo yung mga kalapate ay pinapakain sila ng isang lalaki na kilala nila. Kaya pala nandito sila ay naghihintay sila pala na darating yung lalaki para sila ay pakainin. Sí, ya apenas que bendigo, ¿no? Por eso están aquí, porque te están esperando. Esta blanca, sí, viene a mi casa también. Ah, También le doy de comer en mi casa. Esta de aquí. Es blanca. Pero en mi casa creo que hay más de 100, ¿eh? Una barbaridad. más 100 pajarito. Sí, sí. Paloma. ¿Y en su casa no están haciendo bebé allí? ¿No están haciendo bebé? Si en su casa no están haciendo bebé, no pone No, Ah. no tienen nidos, no. Pero están por aquí, por las casas. Vale.
Aquí hay casas muy viejas, no se ven, pero Sí. y hacen los nidos allí. Ah, Pero ellos no necesitan, no hacen nido, cualquier rincón, ah, ponen los huevos en el suelo y ya está. ah. A veces en la terraza también a veces encuentro huevos. Ah, No necesitan un nido. ah, sí. Lo único que están en lugares que hay un poquito de... Más escondido, sí. Sí, sí. O sea, un agujero, ¿no? Como aquí en Mechabila, hay mucha casa vieja ahí, en los agujeros, se meten para dentro. Bueno, pues nada, les dejo con buena compañía. ¿Vale? Vale, gracias señor, gracias. Vale.